Wala nang intro-intro. Simulan na natin. Dahil sa may gagawin pa sila mamayang gabi, nagpasya sila Chris na ilaban na ang panghuli nilang manok. Sina Tuper at Carlo ang tumapad habang siya na may nagpaiwan sa lamesa. Hindi pa kasi mawala sa kanyang isipan ang mga naganap. Lumipas ang mga minuto. Nagpaalam si Carlo na sisilip siya sa ruweda dahil hinihintay na lang nila ang kanilang sultada. Gulong-gulo pa rin naman ang kanyang isipan hanggang sa may magsisigawan doon sa sabungan at bahagyang umusod sa ruweda yung mga tao. Chris, ano kayang meron? Parang nakakita ng multo ang mga tao . May pinapanood ba silang kakaiba? Di bale, sabong yata, di ba? Wika nitong si Tuper. Nang biglang dumating si Carlo, na galing na sumilip doon sa ruweda. Chris, titingnan nyo. May bagong dumating sa ruweda Bungad nito na may halong kaba sa kanila. Saglit lang, ano ba? Ano ba meron? Basta, tingnan nyo na lang Halika kayo rito. Pagpupumilit nito habang hinihila silang dalawa. Nang makarating na sila kung saan pwedeng sumilip, nakakita sila ng tatlong lalaki na medyo may katandaan na. Yung isa may balbas at hawak ang isang itim na manok. Paring Chris, yan ang nagngangalang bagwis. Yan yung may talukbong. Sinasabing wala pang nakakatalo niyan dito sa buong baryo natin. Tingnan mo, parang pangkaraniwang lang yung manok niyan. Bulong ni Carlo pagkakita nito. Pagkakita naman ni Chris, kitang-kita niya ang nakatagong aura ng pagkatao ng mga ito. Hanggang sa magsalita itong si Tuper na parang nagulat. Uy, Carlo, hindi ba't yan isang lalaking yan? Kasama ng dalawang matanda yan yung napatara natin sa ating manok. Gulat na wika ni Tuper. Dahil sa kanilang mga nalaman, doon na pag-alaman nila na yun nga ang grupo na yun na makakatapat nila. Dahil dito, natigilan itong si Chris ng bahagya habang tinititigan ang dalawa. Umayos kayo Yan ba talaga ang makakalaban nyo? Chris, hindi naman namin alam Atras na lang tayo. Sagot ni Tuper. Hindi. Sige, kailangan kong palitan yung tari natin. Magmadali kayo dahil malapit ang laban natin. Wika niya sabay balik sa kanilang mesa. Dala ang bayong na palagi niyang hawak-hawak. Chris, anong gagawin mo? Bakit mo kinakalas yung tari ng manok natin? Hindi na ba tayo lalaban? Palitan natin ang tari ang manok natin. Ngayon ko lang naalala na mapurol pala ang taring yon. Dahil sa seryosong asal nitong si Chris, hindi na nagtanong ang mga kasama niya. Matapos nilang gawin ang mga bagay na yon, agad na silang pumwesto. Hindi nila inaakala na sila ang makasabak sa susunod nitong laban. Hindi rin inaasahan nila Chris na mapapalaban siya sa mga yon. Lumipas ang mga minuto, muling pumasok ang dalawang matanda kasama ang isang binata. Pagsipat ni Chris sa mga ito, tila hinahanap nito kung sino ang kanilang makakatapat. Hanggang sa pumasok na rin silang dalawa ni Tuper. Dala ang isang panabong. Pagkakita ng dalawang matanda sa kanya,
Tila ba lumiliyab ang mata nito. Kalmado lang naman itong si Chris na lumapit habang walang imik. Nang makalapit na sila, bahagya namang lumapit ang isa sa mga ito at nagsasalita. Parang nagkita na tayo noon ah. Hindi lang ako sigurado. Bakit nga pala kami ang napili mong harapin? Siguro may dapat kang patunayan dito, ano? Hindi. Sa totoo niyan, aksidente ko lang kayong nakalaban sa patara na ito. Ganon ba? Kung ako pa sa inyo, Dong, ibigay mo na yung mga pusta nyo. Alam nyo naman na hindi kayo mananalo rito. Saka ko na lang ibibigay kapag sigurado ng panalo kayo. Masyado naman kayong kampante. Dahil sa kanyang mga sagot, tila ba mas lalong tumaas ang kumpiyansa ng mga ito. Pangisi-ngisi pa yon habang bitbit ang kanyang panabong. Hindi naglaon. Dumating na rin sa puntong sabay binitawan ang mga tandang. Ngunit sa pagbitaw ng dalawang panabong, magkaharap nga ito ngunit hindi naman nagpapansinan. Nang biglang naunang umatake ang tandang ni Chris at agad tinamaan sa dibdib ang kalaban. Kitang-kita niya ang patamang yon. Dahil sa nagkainitan na ang dalawang panik, kung kaya't kaagad namang gumanti ang kalaban. Nagpakawala ito ng hindi mabilang ng mga pagpalo at dahil doon, pariha yung gumulong sa lupa. Napakalakas ng pinakawala nitong atake na parang hindi na manok. Pagtayo ng kanyang tandang, animoy nabalian na ito ng mga buto. Iika-ika na rin itong lumakad, ngunit sadyang agresibo pa rin. Ngunit nagulat na lang ang mga kaibigan niya nang lumipad ito at biglang bumulusok papunta sa kalaban. Paglapat ng mga paa nito ay ang pagtarak ng hindi mabilang na saksak ng bulang nito sa katawan ng kalaban. Dahil sa dami ng saksak, hindi na nakatayo ang kalaban at tuluyang nawala ng buhay. Biglang napalapit yung matanda sa kanya, sa kanyang alaga, at tiningnan ang buong katawan nito. Sabi ko na nga ba may sadya ka sa lugar na ito. Huling wika nito at may hinagis ito sa kanyang harapan. At pagtitig niya sa bagay na yon, nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil ito yung kandilang itim na kanyang nakuha doon sa lalaki kanina. Siguro naman may naalala ka na. Wika nito sabay alis sa kanyang harapan habang humalakhak ng tawa. Dahil sa mga nakita ni Chris, napagtanto niya na pinaglalaruan siya ng mga ito o sino mang nilalang na binabalak niyang tapusin at sadyang nakita na siya nito. Kaya kagad silang umuwi para paghandaan ang pagsapit ng gabi. Hindi na sila nagpakalasing dahil na rin sa abiso nitong si Chris. Matapos nilang maghapunan ay ang paglakbay nilang tatlo. May dalang mga sundang ang dalawa habang siya ay wala naman kahit na anong patalim. Habang nilalakbay nila ang daan papuntang baryo, nang gigigil na ang mga kamay nitong si Chris sa hindi malamang dahilan. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa kaibigan niyang binarang o yung paglalaro sa kanya ng mga ito o di kaya ay ang bago niyang abilidad. Mga kaibigan, huwag niyong ihiwalay sa inyong mga katawan ang inyong mga sundang.
magbabayad sila sa kanilang mga kalapastangan. Wika ni Chris sa kanyang mga kasama. Sa isip-isip niya, hindi sapat ang buhay ng mga ito para sa kabayaran ng ginawa nito sa kanilang kaibigan. Maya-maya lang, tumigil na sila sa paglalakad nang makita niya ang kubong pinanggagalingan ng makapal na usok. Ang baho naman. Naamoy niyo ba? Oo, Chris. Ang baho nga eh. Shh! Pigilan niyo ang pagsuka niyo. Baka marinig tayo. Ito. May ihip lang ako sa mga budbunan niyo. Magsisilbi itong sabulag sa atin at proteksyon sa inyong dalawa. Tara. Lapit pa tayo ng dahan-dahan. Hinto muna. Narinig niyo ba? May nag-uusap sa loob ng kubo. Oo nga, Chris. Ano yan? Parang nagtatalo ah. Parang mga dyablo. Ang tinis ng boses nila. Bulong ng isa sa mga kasama niya. Ang labis na ikinagulat ni Chris ay ang dialektong ginamit ng mga ito habang sila ay nag-uusap. Sa pagpatuloy ng kanilang pagramdam sa buong paligid, doon nila naramdaman ang iilang sigbing gumagala sa ilalim ng bahay ng mga mambabarang. Meron ding mga engkantong itim na nagmamasid sa lugar na siyang nagbibigay ulat sa mga Panginoong kanilang pinagsisilbihan. Dahil dito, pinili ni Chris na pinauwi ang dalawa dahil hindi angkop sa mga ito ang magaganap. Kaagad nang umuwi ang dalawa dahil na rin sa pamimilit nitong si Chris. Ayaw niyang mapahamak ang mga ito. Nang makauwi na ang mga yon, doon na niya pinasok ng buong tapang ang bakuran. Nakatayo siya noon sa bakuran na kanyang pinagtataguan. Dahil sa kanyang ginawa, ay nakita siya ng mga bantay na sigbin. Agad ding nagsisiungawan ang mga ito habang unti-unting lumapit sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa hindi naman ito ang kanyang pakay, kaya't pinabayaan na lamang niya ito. Habang umangil daw ang mga sigbin, ay narinig niyang padabog na naglalakad yung mga nag-uusap kanina. Hanggang sa makalabas ang isa sa kubo at nagsalita. Sino yan? Kung may bibilhin ka bukas na lang. Masyadong gabi na. Nang marinig daw niya ang sinabi nun, kaagad siyang lumabas ng bakuran para kumprontahin ito. Subalit, nakita niyang sumugod sa kanya yung sigbin. Kaya ang ginawa niya, nagkarga siya ng isang dasal at tinitiga ng napakasama ang sigbin. Dahil sa nakita ng mambabarang, natigilan ang mga ito dahil sa paglabas ng presensya ng kanyang mutya. Kaagad na siyang umakyat sa hagdanan nito dahilan para magsisipasukan ang mga mambabarang sa kanilang mga tahanan. Hindi raw nakalapit sa kanya yung mga mambabarang na tila meron siyang nakakahawang sakit. Bakit niyo ginagambala ang lalaking yon? Magsalita kayo. Pagkumpronta niya sa mga ito nang makapasok sila sa pamamahay nito. Sinong lalaki? Wala kaming binibiktima. Sino ka ba? Dahil sa kabastusan daw ng sinagot nito, hindi niya napigilan na kwilyuhan ito. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Baka hindi ako makapagtimpi sa iyo. Dahil nasa isang mambabarang ang kanyang atensyon, hindi niya namamalayan na gumawa na pala ng hakbang ang isa para sugurin siya.
Kaagad nitong dinampot ang isang garapon na puno ng mga insekto habang nag-uusal. Nang maramdaman niya ang gagawin noon, tinitigan niya ito. Subalit pagtingin niya, nakita niyang naibato na nito ang garapon sa kanyang ulo. Alam niyang hindi na niya yon maiiwasan kung kaya't wala na siyang mapagpipilian kundi salubungin ang isang garapon na puno ng hindi pamilyar na insekto. Pagtama nun sa kanyang ulo, nabasag yun. Tapos naramdaman niyang may nakapasok sa kanyang tenga na alam niyang isa yon sa mga insekto. Wala nang nagawa itong si Chris, kundi hayaan na lang daw niya na makapasok ito dahil alam niya kung paano ito kontrahin bago pa siya naging mamamaslang. Dahil daw sa matagumpay na nakapasok sa kanyang tenga ang insekto, nagawa pa daw magsalita ng mambabarang. Tapos ka na! Ang tapang mong pumasok sa loob ng bahay namin. Wala ka naman palang ibubuga. Tawa daw ng tawa yung mambabarang na parang panalo na siya sa laban. Ang ginawa niya, dumura siya sa kanyang palad at nakita ng mambabarang ang insektong patay na kanina'y pumasok sa kanyang tenga. Bakit? Ano bang nagagawa ng insektong ito? Wika niya habang hinahawak-hawakan ang insektong patay. Nang sabihin daw niya ito, ay natahimik ang mambabarang dahil sa labis na pagkagulat nito. Ayon sa kanya, nagsisisigaw ang mga mambabarang na yon nang mahawakan niya ang kanyang mutya. Sa sobrang pagkataranta daw ng mga ito, maging ang dingding kanilang kubo na gawa sa kahoy, pilit nilang binubuksan para lang makawala sa presensyang inilabas ng kanyang mutya. Nung mabigo silang makatakas, naglupasay na lang ito sa sahig habang patuloy na umuungol. Nang malapitan daw niya ito, pinili niyang pagmasdan ang katayuan ng mga yon. Nang mapagtanto niyang wala na itong kakayahang lumaban, kaagad naman niya itong nilakad at kinaladkad papalabas ng tahanan. Dinala niya ito sa masukal na lugar upang walang makakakita sa kababaryo na kanyang kaibigan. Pagdating nila sa gubat, agad naman niya itong isinabit sa mga matitibay na sanga ng puno. Naghintay din siya ng ilang minuto sa lugar para antayin ang pagbalik ng wisyo ng mga ito. Pagbalik ng wisyo ng mga ito, tinitigan naman niya ito na habang hindi kumikibo. Bakit mo kami binitin dito? Pakawalan mo kami! Wika daw ng isa. Huwag niyo nang sayangin ang inyong mga lakas. Wala rin kayong kakayahan para tumakas dito. Tanggapin niyo na kung anumang parusa ang ihatol ko sa inyo. Pakawalan mo kami. Maawa ka sa amin. Pagmamakaawa ng mga mambabarang. Subalit lahat ng kanilang pagmamakaawa ay nabaliwala dahil desidido si Chris noon na patawad sila ng kaparusahan. Nang malaman ng mga ito na hindi na nababago ang pagpapasya ni Chris, wala na silang nagawa kundi itigil ang kanilang pagmamakaawa. Nag-umpisa na rin itong naglalahad ng kanilang panig kung bakit nila nagawa ang isang buwang pagpapahirap sa kanyang kaibigan. Nang magsalita na ang mambabarang, kaya lang naman nila nagawa ang isang buwang pagpapahirap sa kanyang kaibigan dahil sa ginawa nitong kabastusan. Nung makaharap nila ito sa pasugalan daw, nang gugulang daw ito sa pustahan,
na siyang ikinagalit nila. Dahil sa galit daw ng kanilang mga magulang, nawala ito sa kontrol dahilan ng pagkahulog nito sa bangin habang papawi dahilan ng pagkamatay nito. Napatahimik naman itong si Chris matapos niyang marinig ang panig nito. Wala kaming balak na patayin ang lalaking yon. Pahirap lang yan para matauhan siya. Kung tutuusin, meron kaming karapatan para gumanti sa kanya, pero hindi namin ito ginawa. Ang nais lang namin, Ginoo, mamulat siya sa kanyang pagiging ganid at mapanglamang. Habang nagsalita ito, ay sumabay ang pag-iyak nito. Naisip ni Chris na kahit nasa panig ng kaliwa ang mga ito, hindi niya maiwasang maramdaman ang pagiging seryoso ng mga ito. Kung iisipin, hindi nagsisinungaling ang mga mambabarang na yon dahil alam niyang wala talagang balak ang mga mambabarang na patayin ang kanyang kaibigan. Ilang saglit lang, natahimik ng ilang minuto ang kanilang pag-uusap. Maigi nitong kinausap ng mahinahon ni Chris at inurong naman ang paghatol niyang kamatayan dito. Hindi naglaon, napaniwala naman si Chris ng dalawang mambabarang na yon. Kahit alam niyang demonyo ang mga ito, hindi niya inalis sa kanyang isipan ang wangis nito bilang isang ordinaryong tao. Inalis rin niya ito sa pagkakasabit sa mga puno at pinag-usapan ang mga bagay-bagay at nangako naman ang mga mambabarang sa kanya na handa itong susunod sa kanyang nais. Kung nais niyong parusahan ang mga taong nagkasala sa inyo, gawin ninyo kung sa tingin niyo ay tama. Ngunit kapag lumagpas na kayo, alam ninyo sa inyong mga sarili na meron din kayong hangganan. Sa ngayon, tatanungin ko kayo, ano ang gusto ninyong mangyari? Kahit labag man ito sa amin, piliin na lang naming isuko sa inyo ang aming kapangyarihan. Hindi rin namin gagamitin ang aming mga alagang insekto para manakit ng mga ordinaryong tao. Napatahimik naman itong si Chris noon habang magiging pinag-isipan ang kanyang gagawin. Mga kapatid, nagkakamali kayo kung yan ang inaasahan ninyo sa gagawin ko sa inyo ngayon. Hindi ko kukunin sa inyo ang mga karunungan nyo, bagkus na sa inyo ang inyong pagpapasya. Kayo ang bahala. Kung gagamitin nyo pa ito sa masama, ang sa akin lang, kapag mayroon pa akong maririnig na mayroong taong sinasaktan na walang hustisya, hindi na kayo magkakaroon ng isa pang pagkakataon kagaya ngayon. Nang sabihin ito ni Chris, nagulat siya kasi agad nitong inilabas ang kanilang mga karunungan, ang libreta din upang isuko sa kanya. Yun na lang ang naisip nilang gawin para daw maibalik ang kabutihang pinakita ni Chris sa mga ito. Habang sila ay nag-uusap, meron namang inilahad ang mga mababarang sa kanilang plano. Ilibing na namin sa lupa ang aming mga karunungan dahil nais na rin naming magbagong buhay. Maniwala ka man o hindi, ito ang unang pagkakataon na ginamit namin ang aming mga karunungan. Salamat ho, dahil hindi mo kami tinuluyan. Tunay ngang isa kang antingero at hindi berdugong mamamaslang sa mga nilalang. Totoo yan, Ginoo. Salamat. Dahil biktima lang din kami ng kadiliman. Salamat ulit sa inyo. Uuwi na ho kami. At maaari din kayong sumama sa amin. Nais naming makita mo rin ang lahat na aming kagamitan
na gusto naming talikuran na. Wika ng isa sa mambabarang. Pagdating nila sa loob ng bahay nito, agad namang kinuha ng dalawang mambabarang ang lahat na gamit na kanilang susunugin. Maging ang mga garampo noon na nasa paligid, pinagbabasag nila upang maipakita kay Chris ang kanilang pagbabago. Nang malikom na nila ang lahat na gamit na may kaugnayan sa pambabarang, dali-dali naman nila itong dinala sa likurang bahagi ng bahay nito. Antingero, ito na ang lahat na aming gamit. Pinapamana pa ito sa amin ng aming mga ninuno. Bilang tanda sa aming pagbabago, pagmasdan mo ang pagsunog ko sa mga ito. Kasabay ng pagsunog nito, ay binuhusan ito ng langis ng kanyang kasama. Wala namang imik noon si Chris, bagkus ay pinapanood na lamang ang mga ginawa ng mga ito. Maya-maya lang ay lumiyab na ang apoy, dahilan ng pagkatupok sa mga libretang itim. Kahit gawa sa papel ang mga ito, nakagawa ito ng isang napakaitim na usok na halos bumalot sa buong paligid. Nang makita ni Chris ang mga bagay na yon, damang-dama niya ang pagbabago ng mga nilalang na ito. Sige, maganda ang pagpapasya ninyo. Ngunit ikamusta mo pa ako sa mga angkan niyong patuloy pa rin ginagamit ang itim na barang.